Ang pangalan ko ay Dena at 32 na taon na ako. Bilang isang matagumpay na photographer ngayon, ang hirap paniwalaan na minsan akong itinakwil dahil sa pagiging pangit na graduate sa high school sa isang pamilyang sobrang conscious sa itsura. Nang marinig ko na ikakasal si Olivia, ang kapatid ko, gumawa ako ng desisyong magbabago ng lahat. Matapos ang temyo taon ng katahimikan, bigla akong dumating kahit hindi ako inanyayahan. Nang tumingin sa akin ang gwapong groom at tanungin, "Kilala mo siya?" Ngumiti ako at sumagot, "Higit pa sa akala mo." Bago ko ikwento ang masakit na kwento ng pamilya namin. Kwento ito. Sabihin mo kung saan ka nanonood sa comments sa ibaba. Pindutin mo yung like at subscribe button habang sabay nating titingnan kung ano ang nangyayari kapag mas pinahalagahan ng pamilya ang itsura kaysa sa pagmamahal. Lumaki kaming magkasama ni Olivia, kasing close ng magkapatid kahit na may 2 taong pagitan kami. Naalala ko pa nung tinutuklap ko ang buhok niya nung 7 siya, ako siyam, nakaupo kami sa sahig ng kwarto namin habang pumapasok ang sikat ng araw sa likod ng mga kurtinang lase. Tawa-tawa kami, nagsabi ng mga sikreto, nangarap tungkol sa mga hinaharap namin, at nangakong palaging nandyan para sa isa't isa. Para sa isa't isa. Yun ang mga gintong araw bago naging batayan sa pamilya namin ang itsura. Ang mga magulang namin ay yung tipong itinuturing ng karamihan na matagumpay at kaakit-akit na tao. Ang tatay ko, si Richard, ay isang kilalang plastic surgeon na ang mga kliyente ay mga lokal na sikat at mayayamang sosyalita. May perfect na ngiti siya na ipinapakita sa lahat ng mga litrato sa country club. May buhok na salt and pepper na lagi niyang inaayos ng maayos. At may mga damit na tailored suits na mas mahal pa kaysa buwanang renta ng karamihan. Ang nanay ko, si Victoria, ay dati isang lokal na beauty queen na hindi talaga nakakalimot sa kanyang mga araw sa pageant. Seryoso siyang nag-aalaga ng katawan, nagme-makeup kahit kukuha lang ng sulat, at mas malaki pa ang ginagastos niya sa mga pampaganda kaysa sa mga pagkain. Kitang-kita agad ang pisikal na pagkakaiba namin ni Olivia. Habang namana ng kapatid ko ang payat na katawan ng nanay namin, ang kulay ginto ng buhok, at pantay-pantay na mga mukha. Ako naman ay kamukha ng isang tiyan naming malayo na ayaw pag-usapan ng iba. Sa edad na 11, medyo mataba na ako at kulot curl ang kayumangging buhok ko na ayaw sumunod. Nakasabit na sa ilong ko ang salamin pag 12 ako. Tapos sumunod agad ang acne bilang hindi inaasahang regalo sa ika-13 kong kaarawan. Speaking of birthdays, hindi ko malilimutan ang ika-13 ko. Sobrang excited ako noon. Iniisip ko na nga siguro ay nagiging teenager na talaga ako. Siguro ngayon iba na ang tingin ng mga magulang ko sa akin. Naalala ko nung palihim akong bumaba para kumuha ng tubig at narinig ko ang usapan ng mga magulang ko sa kusina. "Anong gagawin natin kay Dena?" Buntong hininga ni tatay habang iniikot ang whiskey sa baso. Pinebebelahan na siya pero hindi pa rin siya lumalago. Tungkol sa hitsura niya, mas sakit pa ang sinabi ng nanay ko kaysa anumang kutsilyo. "Alam ko, Richard, palagi kong inaasahan na magiging payat siya o maayos namin ang ilong niya pag 16 na siya. Ang hirap lang kasi sobrang natural na ganda ni Olivia. At si Dena naman, siguro sinusubukan niya." Natuwa akong nakatayo lang sa hallway na parang salamin ng tubig, nakalimutan na ako habang pinag-uusapan ng mga magulang ko ang itsura ko, parang problema akong kailangang ayusin. Gabi na yon, umiyak ako hanggang nakatulog, nagtatanong kung bakit hindi sapat sa kanila na matalino ako. Habang lumilipas ang mga taon, habang lumilipas ang panahon, hindi na talaga maikakaila ang pagkakaiba ng trato ng mga magulang namin sa amin. Kay Olivia, todo gastos sila, dance lessons, modeling classes, mamahaling damit, at palaging papuri. "Pwede kang mapasabay sa mga magazine covers," sabi ng nanay ko habang tinutulungan si Olivia maghanda para sa school photos. Ako naman, may mga academic achievements na hindi man lang pinansin, music lessons na pilit nilang binayaran, pero hindi kailanman pinuntahan ang mga performances, at damit na binili sa sale na halos hindi pinapansin ang style. "Bahala na basta pasok lang," sabi ng tatay ko. Sabi niya ng pabaya. Nagtago ako sa sarili ko,
Hinahanap ang ginhawa sa pagbabasa at pag-aaral. Perfect ang grades ko. Gustong-gusto ako ng mga teachers ko, pero parang wala naman itong silbi sa bahay. Naging invisible daughter ako, nanonood lang sa gilid habang si Olivia ang naging paboritong anak. Ang Pasko, nung 15 ako ang sobrang sakit. Kukunin namin yung annual family portrait para sa holiday cards nang bigla kong amang nagkunot ng noo. Victoria, baka gamitin na lang natin yung picture ni Olivia mula sa recital niya, sabi niya. Hindi masyadong maganda ang kuha ng pamilya. Tumatango si nanay na sang-ayon. Oo, ang ganda niyan. Dina, gets mo, di ba? Gusto namin na perfect ang card. Naalis ako sa Christmas card ng pamilya namin nung taon na yon kasi nasira ko yung itsura. Nang dumating yung mga card, mga magulang ko lang at si Olivia ang nakangiti na nakaayos ng maayos ang mga damit, may mensahe tungkol sa perpektong pamilya namin. Para akong footnote, isang imperfeksyon na dapat tanggalin. Nang pumasok si Olivia sa teenage years, lumala ang relasyon namin. Yung kapatid kong dati ay palaging nagbabahagi ng mga sikreto sa akin. Bigla na lang naging malayo at tuluyang na-absorb sa mundo ng mga magulang namin na puro itsura ang pinapahalagahan. Minsan, hindi sinasadyang inuulit niya yung mga sinasabi nila. Mas gaganda ka sana kung pagsikapan mo lang talaga, Dena, ang sabi niya kapag tinutulungan niya akong mag-makeup kahit na wala naman akong gana magsuot niyan. Pinanood ko lang habang nagiging maliit na bersyon siya ng nanay namin. Obsessed sa kung paano bagay ang itsura kaysa sa kung paano ang pakiramdam. At ang pinakamasakit, hindi ko pa nga siya kayang kamuhian dahil doon, siya pa rin. Parang ginagawa ko lang yung gusto ng mga magulang ko na maging ako. Dapat sana, senior year ko sa high school ang tagumpay ko. Matagal na akong nagsikap sa pag-aaral at nakuha ko ang prestihiyosong National Merit Scholarship. Nakaschedule ang awarding ceremony nung isang Huwebes ng gabi sa Marso. Nang sabihin ko sa mga magulang ko, tiningnan ng tatay ko ang kalendaryo at nakasimangot. Pareho yang gabi ng regional beauty pageant ni Olivia, sabi niya. Hindi man lang tumingin sa akin. Alam mo, di natin pwedeng palampasin yan. Ito yung daan papunta sa state. Kompetisyon. Pero ang scholarship na, to ang ibig sabihin, makakapag-aral ako sa kahit anong kolehiyo nang walang problema sa pera, paliwanag ko. Sinisikap na hindi marinig ang pagkadespesado sa boses ko. Pinaabot ng nanay ko ang kamay ko na parang pataasan ng tingin. Ang ganda niyan, anak. Baka pwede kang humingi sa magulang ng kaibigan mo na kuhanan tayo ng mga litrato. Hindi man lang nila naisip na hatiin yung mga magulang sa bawat event. Pareho silang pumunta sa pageant ni Olivia habang ako naman ay nag-iisa sa mesa na para sana sa pamilya, tinatanggap ang award ko na may pilit ng ngiti at walang kwentang pagbati. Mga guro na bulong-bulungan tungkol sa mga magulang kong wala. Ang sitwasyon sa prom hindi rin maganda. Inimbitahan ako ni Eric, isang lalaki sa advanced placement chemistry class namin. Mabait siya, matalino, at mukhang gusto niya talaga ako dahil sa personalidad ko. Ilang linggo akong nag-ipon ng lakas ng loob para mamili ng damit kasama si nanay na nag-aatubiling pumayag. Kailangan nating hanapin yung pampapayat, sabi niya nung pumasok kami sa tindahan. Mas maganda siguro yung madidilim na kulay, tapos baka kailangan mo rin ng shawl sa balikat. 2 oras at maraming damit na nasubukan. Pagkatapos ng mga kritikal na komento, may simpleng itim na damit lang ako na tinanggap ng nanay ko. Hindi ito yung gusto ko, pero siya lang ang pinayagan. Sa gabi ng prom, tumawag si Eric 1 oras bago niya ako sunduin. Halatang pagod ang boses niya. Hindi ako makakapunta ngayong gabi, Dena. Pasensya na talaga. Kalaunan, nalaman ko mula sa isang kaibigan na kinausap siya ni Olivia nung araw na yon. Sinabi niya kung gaano ako ka-awkward sa social at parang pinahiya na tinanggap lang ako dahil sa awa. Kung totoo man, ginawa niya ba ito ng sadyang gusto o paulit-ulit lang niyang sinasabi yung mga narinig niya sa mga magulang namin? Tapos na ang pinsala. Nakaupo ako buong gabi sa suot kong simpleng itim na damit, nanonood ng Netflix at pilit na hindi umiyak. Dumating ang araw ng graduation at ako ang valedictorian. Pinagbuhusan ko ng todo ang speech ko, umaasang sa wakas ay mapapansin ng mga magulang ko ang halaga ko.
Sa umaga ng graduation, bumaba ako na naka-cap and gown para sa mga litrato. Hindi ka ba pwedeng inayos ang buhok mo? Buntong hininga ng nanay ko. At yung mga salamin mo pa? Pwede bang hindi ka muna magsuot ng contact lenses ngayong araw? Sinubukan ko yung contact lenses. Pinapaalala ko sa kanya na may allergy ako doon. Tiningnan ako ng tatay ko mula ulo hanggang paa. Well, at least natakpan naman ng gown yung lahat. Siguro kailangan talaga nating kumuha ng mga litrato. Yung mga konting kuha nila ay basta-basta lang. Hindi katulad ng bonggang photoshoot na inayos nila para kay Olivia nung junior prom niya, 1 buwan lang ang nakalipas. Sa bawat litrato, bahagyang nakaharap palayo sa akin si nanay, parang gusto niyang lumayo. Pagkatapos ng seremonya, na doon ako nagbigay ng... Nagsalita ako tapos lahat naka-stand ovation maliban sa pamilya ko lang, pumunta kami sa isang restaurant para sa graduation lunch. Karamihan ng oras kumain si tatay habang nakatutok sa phone niya, si nanay naman ay kumakalmot lang sa salad niya, at paminsan-minsan may sinasabi tungkol sa itsura ko. Salamat at papasok ka na sa kolehiyo, sabi niya pagkatapos ng pangalawang baso ng alak. Baka doon ka na ayusin ng konti. Alam mo, maganda na ang mga gym sa mga kolehiyo ngayon. May pumutok sa loob ko. 4 na taon ng pagsisikap sa high school na nagwakas sa isang buong scholarship at pagiging valedictorian at ang naiisip niya lang ay kung paano ako maaayos ng gym sa kolehiyo. Ano bang kailangang ayusin, inay? Tanong ko, kalmado kahit nakakailang. Nagulat siya, hindi sanay na tumutulig sa ako. Alam mo naman, yung kabuuang itsura mo, mahalaga ang unang impresyon, Dena. Yung unang impresyon ko ang nagbigay sa akin ng buong scholarship. Yung unang impresyon ko ang nagdala sa akin sa pinakamataas na pwesto sa klase. Yung unang impresyon ko ang dahilan kung bakit nagsusulat ang mga guro ng mga liham ng rekomendasyon. Ako ay matalino at maalam, pero wala yang kwenta sa inyo ni tatay kasi hindi daw ako kamukha ni Olivia. Sa wakas, tumingin si tatay mula sa kanyang telepono. Huwag ka nang magpadramang ganyan, Dena. Proud kami sa mga achievements mo sa school pero sa totoong buhay, mahalaga ang itsura. Para lang yan sa mga superficial na tao, sagot ko. Tahimik ang paligid, namula ang mukha ni nanay sa galit at napigilan ni tatay ang kanyang pagkabigla. Tumingin si Olivia sa kanyang plato, ayaw tumingin sa amin. Hindi mo kami pwedeng kausapin ng ganyan, ang sabi ko. Sabi ng tatay ko sa huli. Binigyan na namin kayo ng lahat. Magandang bahay, edukasyon, mga oportunidad. Pati ba naman pagtanggap, hindi? Naputol ako. Lahat, maliban sa pagmamahal na walang kondisyon. Noong gabing iyon, nagpatuloy ang away sa bahay. Mga salita ang naging sandata, lumabas lahat ng sama ng loob na matagal nang tinatago. Sobrang ungrateful mo palagi, sabi ng nanay ko. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo. Hindi, gusto ninyong maging iba ako, hindi yung tunay na ako, sabi ko. Pula ang mukha ng tatay ko, galit na galit, sa kanya sinabi ang huli. Ang huling babala. Kung sobrang hindi ka masaya sa paraan namin ng pagpapalaki sa'yo, sa mga pinapahalagahan namin, baka panahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan mo. May mga kakilala akong pwedeng tumulong sa mga problema mo. Pwedeng magpa-nose job, magpa-liposuction, baka kailangan mo rin ng braces. Handa kaming punduhan ang mga pagbabago bago ka pumasok sa kolehiyo. Tinitigan ko siya, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Gusto mo akong baguhin sa operasyon bago mo ako matanggap. Gusto lang naming tulungan kang maabot ang potensyal mo, sabi ng nanay ko. Tumingin ako kay Olivia, umaasa, para humingi ng suporta, pero tahimik lang siyang umupo, nakatingala ang mga mata sa sahig. 16 siya noon, pero noon pa lang, hinubog na siya ayon sa kanilang imahe ng pagiging perpekto, parang nawala na siya sa akin. Hindi, sabi ko sa huli. Hindi ko babaguhin ang itsura ko para lang umayon sa mababaw niyong pamantayan at hindi rin ako mananatili sa lugar kung saan pinahahalagahan lang ako dahil sa itsura ko. Tumigas ang mukha ng tatay ko. Kung ganoon, baka dapat maghanap ka ng ibang lugar na titirhan kung hindi mo kaya respetuhin ang mga pagpapahalaga namin sa bahay namin. Napanganga si Richard, nanay ko.
pero wala namang totoong pagtutol sa boses niya. Nang gabing iyon, nilagay ko sa isang maleta ang mga gamit ko. May damit at mga kailangan. Iniabot sa akin ng tatay ko ang $500. Malamig ang kanyang mukha. Para ito sa umpisa mo. Sakop naman ng scholarship mo ang pabahay, sa tingin ko. Nakatayo si nanay sa pintuan, nahahati sa desisyon ng tatay at sa kanyang pagiging ina. Sa huli, nanalo pa rin ang itsura, gaya ng dati. Kapag handa ka ng maging makatwiran para maintindihan mo kung ano ang sinusubukan naming gawin para sa'yo, pwede kang umuwi, sabi niya, na parang nag-aalok ng malaking kompromiso. Ang mga huling salita ng tatay ko ay patuloy pa ring umuukilkil sa isip ko. Mga 10 taon ang lumipas. Hanggang doon na lang, hindi ka na namin anak. Lumabas ako sa pintuan na may dalang $500, isang maleta at pusong wasak na wasak. Sa likod ko, iniwan ko ang isang pamilya na nakatali sa mga itsura, isang kapatid na takot magsalita, at ang huling bahagi ng aking pagkabata. Tinanggap ako ng New York City nang walang pakialam, isang malaking lungsod na masyadong abala para pansinin ang isa pang wasak na tao na naghahanap ng kanlungan. Dumating ako 3 linggo bago magsimula ang aking unang taon sa Columbia dahil sa scholarship na ibinigay ng mga magulang ko. Ang dali lang na-dismiss. Dahil limitado ang pera ko, nakakita ako ng maliit na apartment sa Washington Heights na kasama ang 2 estudyante, sina Julia at May, na naghahanap ng pangatlong kasama para kaya namin ang renta. Ang apartment ay sobrang layo sa maluwag na bahay sa suburb na iniwan ko. Ang shared na banyo namin ay laging may pumupusang pintura. Ang kusina ay halos kasya lang para sa isang tao magluto. At ang kwarto ko ay parang ginawang closet lang na sapat lang para sa twin na kutsyon at maliit na mesa. Pero akin to, malaya mula sa husga at pagmamahal na may kondisyon. Sa mga unang buwan, nagtrabaho ako kahit saan na kaya ko. Umaga sa isang coffee shop malapit sa campus, gabi naman nag-aantabay ng mga customer sa isang diner, tapos sa weekend, nag-aayos ng mga libro sa bookstore. Ang tulog naging luho na lang habang pinagsasabay ko ang maraming trabaho at full load na kurso. Determinado akong patunayan na kaya kong mabuhay at umunlad kahit walang suporta ng pamilya. Sa bookstore ko, nakilala si Henry. Mga 70 anyos na siya, may puting buhok na parang kidlat at mga daliring laging may tinta. Siya ang nag-aasikaso ng photography section. Nahuli niya. Ako isang araw, pagod na pagod mula sa double shift, nagbabasa ng libro tungkol sa portrait photography. "Maganda ang mata mo," sabi niya, habang pinagmamasdan ako na tumatagal sa ilang mga larawan. "Nakikita mo ang higit pa sa panlabas." May something sa mabait niyang obserbasyon na bumasag sa mga pader na ginawa ko. Sa loob ng ilang linggo, naging siya ang unang tao sa bagong buhay ko na totoong nakakita sa akin. Nalaman kong siya ay isang retiradong photographer na naitala lahat mula sa mga digmaan hanggang sa mga portrait ng mga sikat na tao. Nang siya, inalok niya ako ng posisyon bilang assistant sa isang maliit na pribadong proyekto, kaya dali-dali akong sumunod. Kailangan ko raw ng batang mata at sariwang pananaw, paliwanag niya. Pero sa totoo lang, sa tingin ko nakita niya lang ang isang sugatang kaluluwa na nangangailangan ng gabay. Tinuruan ako ni Henry ng photography, pero mas mahalaga, tinuruan niya akong makita ang ganda sa hindi perpekto, sa totoo, sa tunay. Kayang-kaya ng kahit sino kunan ng perpeksyon, sabi niya habang inaayos ang lens ko. Ang tunay na artista ang nakakakuha ng katotohanan. Sa ilalim ng kanyang pagtuturo, nagsimulang magbago ang pagtingin ko sa mundo. Kasama na ako. Unti-unti, nagbago ang itsura ko, pero hindi dahil sa mga operasyon na gusto ng tatay ko. Ang regular na pagkain kasama ang mga kaibigan ang pumalit sa mga kinakain ko noon kapag stressed ako. Araw-araw, naglalakad ako ng ilang milya sa New York na natural na nagpabuti ng katawan ko. Ang sariwang hangin at kalayaan ang naglinis ng balat ko. Hindi ito dahil sa desperadong gusto kong sumunod sa uso, kundi dahil sa wakas ay inalagaan ko ng tama ang sarili ko. Pagdating ng sophomore year, nahanap ko na ang sarili kong estilo sa fotografiya
na nakatuon sa pagkuha ng mga tao sa kanilang pinakapuro at tunay na anyo. Mga sandali. Ang unang mga naging modelo ko ay sina Julia at May, tapos mga kaibigan sa klase, saka mga taong hindi ko kilala na pumayag na magpa-picture para sa estudyanteng photographer. Sa pamamagitan ng lens ko, na ipapakita ko sa mga tao ang tunay nilang ganda, yung klase ng ganda na hindi kailanman nakita ng mga magulang ko. Nakilala ako nang isang kuha ko ay napili para sa isang publikasyon ng unibersidad. Simple lang ang picture, isang matandang babae na nagpapakain ng mga kalapati sa Washington Square Park. Ang mukha niya, puno ng mga kunot na kwento ng mga dekadang buhay na totoong naipamalas. Ang larawan ay umani ng pansin. Napukaw ang atensyon ng isa sa mga propesor ko na hinikayat akong mag-sumite ng gawa sa isang maliit na gallery na nagpapakita ng mga likha ng estudyante. Habang pinapanday ko ang portfolio ko, binubuo ko rin ang isang bagong pamilya. Si Henry ang naging ama na kailangan ko, nagbibigay ng payo ng walang paghusga. Si Sofia, isang matapang na art history major na nakilala ko nung junior year ko, ang naging kapatid ng puso ko, protektado at tapat sa parehong sukatan. Ang mga kasama ko sa kwarto at isang maliit na grupo ng mga artist ay bumuo ng isang support network na nakabase sa totoong koneksyon, hindi dahil sa obligasyon. Dito ko nakilala si Aaron, yung unang totoong relasyon ko. Isang estudyante ng pelikula na laging magulo ang buhok at may nakakahawang tawa, nakita ni Aaron ang ganda sa mga imperpeksyon at sining sa pagiging totoo. Nang unang hinalikan niya ako, nawala lahat ng mga tao ng insekuridad na nakaimbak sa akin. Bakit ako? Tanong ko, talaga namang naguguluhan. Hindi naman. Ibig kong sabihin, pwede kang kasama ng kahit sino. Mukha rin siyang naguguluhan kasi nakikita mo ang mundo sa paraang wala ng iba, kasi ang tawa mo nagpapasaya sa akin, kasi kapag nagsasalita ka, tuwing kinukunan kita ng litrato, kumikinang ang buong mukha mo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Kasi maganda ka, Dena, sa mga paraang mahalaga. Sa unang pagkakataon, pinahalagahan ako dahil kung sino ako, hindi dahil sa itsura ko o kung ano pa ang pwedeng gawin para gumanda. Kahit na naghiwalay kami ni Aaron pagkatapos ng graduation, tinulungan niya akong bumuo ng tiwala sa sarili na hinding-hindi ko makakalimutan. Sa junior year ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng unang maliit na exhibit, isang serye na pinamagatan kong Imperfect Beauty. Ginamit ko ang natural, medyo light lang ang editing, kumuha ako ng larawan ng iba't ibang babae, pinapakita yung mga katangian na dati nilang tinago. Mga stretch mark, peklat, kulubot, hindi pantay na features, lahat ay kuha ng may dignidad at grace. Maliit lang yung exhibit, nasa isang coffee shop gallery space, pero sobrang dami ng nagustuhan. Pinapakita mo kung gaano ako kalakas, sabi ng isa habang may luha sa mata habang tinitingnan yung portrait niya. Nang gabing yon, pinalilibutan ako ng mga larawan na nagpapakita ng totoong ganda at mga kaibigang nag-celebrate ng achievement ko. Narealize ko na nakagawa ako ng bagay na hinding-hindi mauunawaan ng pamilya ko. Isang buhay na ang halaga ay hindi nasusukat sa itsura. Nang makagraduate ako, nakakuha na ako ng trabaho bilang assistant ng isang kilalang portrait photographer, patuloy na pinapaganda ang portfolio ko, at lumipat sa maliit na studio apartment ko sa Brooklyn. Mga 400 square feet lang yon, pero akin lahat, puno ng mga litrato at alaala ng bagong buhay ko. Sa mga gabing sobrang hirap, minsan naiisip ko si Olivia, iniisip kong anong klaseng babae siya, naimpluwensyahan ng mga magulang namin. Sinubukan kong makipag-ugnayan minsan, nagpadala ako ng maingat na isinulat na email sa kanyang high school na address, pero wala akong natanggap na sagot. Hindi ko malaman kung inignore niya ako o hindi niya talaga natanggap. Sa huli, tumigil na akong lumapit sa pamilyang itinuturing akong hindi karapat-dapat. Sa halip, nagtuon ako sa pagbuo ng buhay at karera na nakabase sa mga pagpapahalagang tinanggihan ng pamilya ko. Pagiging totoo sa sarili, pagtanggap, at ang kagandahan na makikita sa katotohanan.
5 taon matapos umalis sa bahay namin noong bata pa ako, nabago na ako mula sa pagiging anak na itinakwil, naging kilalang pangalan ako sa larangan ng artistic photography. Ang estilo ko nakuha ang totoong pagkatao nang walang halong palamuti ang nakakuha ng atensyon mula sa mga gallery at publikasyon na tumututok sa paghamon sa mga pamantayan ng kagandahan. May maliit pero magandang studio na ako ngayon sa Manhattan kung saan dumarating ang mga kliyente dahil sa kakayahan kong ipakita sila kung sino talaga sila. Ang pinakamatagumpay kong proyekto hanggang ngayon ay ang seryeng tinawag na Real Women na nagpapakita ng 100 kababaihan mula sa iba't ibang edad, laki, at pinagmulan na kinunan ng larawan ng walang makeup at walang digital na pag-edit. Walang halong daya o peke. Napabilang ang serye sa ilang malalaking magasin ng sining at may pila ng mga babae na gustong sumali sa susunod na yugto. Ipinakita mo ako kung sino talaga ako, ang sulat ng isang kliyente. At sa unang pagkakataon, sa tingin ko sapat na ako kung sino ako. Ang mga salitang ito ang nagpagaling sa bahagi ng sarili ko na hindi ko alam na sugatan pa pala. Sa tuwing may makakakita ng halaga sa kanilang tunay na sarili dahil sa ginagawa ko, unti-unting nawawala ang sakit ng aking pagkabata. Sa profesional na aspeto, may mga kontrata ako sa mga progressive na fashion magazine, sawa na sa industriya na umaasa sa mga imposibleng pamantayan, na ipakita na ang mga gawa ko sa mga gallery sa New York, Chicago at Los Angeles. Sa pera, ayos na ako, kaya kong bayaran lahat ng bills at makapag-ipon pa para sa hinaharap na dati ay parang imposible noong mga unang buwan ko sa lungsod na puno ng hirap. Ayos na rin ang personal kong buhay. Matapos ang ilang relasyon na nagturo sa akin ng iba't ibang aral tungkol sa pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili, halos 2 taon na akong kasama si Thomas. Isang maalalahaning arkitekto na tinitingnan ang mga gusali tulad ng pagtingin ko sa fotografiya, nakikita ang ganda sa gamit at tunay na layunin. Naiintindihan niya ang kwento ko, inalagaan ako sa mga bangungot tungkol sa pamilya ko, at hindi kailanman sinabing kailangan kong magbago ng kahit ano sa sarili ko. "Perpekto ka na, Dena," sabi niya, at iyon ang tama. Isang malamig na hapon ng taglagas, nakatanggap ako ng email mula sa tiyo kong si David, nakababatang kapatid ng tatay ko, at ang nag-iisang kamag-anak na wala kaming naging komunikasyon sa mga nagdaang taon. Si David ang palaging itinuturing na itim na tupa ng pamilya, pinili ang pagiging guro kaysa sa mas kumikitang trabaho, at nagpakasal dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa estado. Naiintindihan niya ang aking pagkakahiwalay sa paraang hindi magagawa ng iba. "Magpapakasal na si Olivia," ang sabi sa email. "Akala ko dapat malaman mo. Nobyembre 12 sa Lakeside Resort. Ang pangalan ng kanyang fiancé ay Jack Weston." Matagal akong nakatitig sa screen, ramdam ang mga hindi inaasahang emosyon. Siguro ay 26 na si Olivia ngayon, hindi na yung batang kapatid na iniwan ko. Naiwan. Wala akong ideya kung ano na ang naging siya, kung tinanggap ba niya ng buo ang mga pagpapahalaga ng mga magulang namin o nakahanap ng sarili niyang landas. Bahagi ng sarili ko gusto kong balewalain ang impormasyon para protektahan ang buhay na naitayo ko, pero paulit-ulit akong kinukumbinsi ng curiosity. Isang mabilis na internet search ang nagpakita na si Jack Weston ay isang matagumpay na negosyante na nagtatag ng isang tech company na nakatuon sa educational software. Kilala ang pamilya niya sa mga social circle sa Boston, mga dating mayaman na may bagong mga ideya. Na-feature ang kumpanya niya sa mga business, mga magazine, kung saan pinag-usapan niya ang tunay na inobasyon at makabuluhang teknolohiya. Mukhang, base sa mga pampublikong impormasyon, isang tao siyang may lalim. Pero yung nakaagaw ng pansin ko ay isang quote sa isa sa mga artikulo. Nang tanungin tungkol sa mga impluwensya sa kanya, nabanggit ni Jack yung isang photography exhibit na nagbago ng pananaw niya tungkol sa pagiging totoo sa negosyo. Ang exhibit na yon ay akin, kahit hindi niya sinabi ang pangalan ko ng direkta.
Ang pagkakataon na yon ay parang sobrang significant para balewalain. Nang gabing yon, ipinakita ko yung impormasyon kina Thomas at Sofia. Kainan tayo sa apartment namin. So, ikakasal ang kapatid mo sa lalaking humahanga sa trabaho mo kahit hindi niya alam yung mga koneksyon. Sabi ni Sofia habang pinipihit ang pasta sa tinidor niya, ang tindi ng cosmic joke na, "Yan, mas maingat si Thomas. Iniisip mo bang pupunta?" Matapos ang lahat ng ginawa nila, tumingin ako sa bintana papunta sa skyline ng New York. Iniisip ang tanong, ewan ko. Bahagi ko gusto kong makita kung sino na si Olivia. Bahagi ko gusto nilang makita kung sino na ako kahit wala ang mga tulong nila. At oo, medyo maliit na selos din. Gusto ng parte sa akin na malaman nila na pinapahalagahan ng lalaking ito na talagang aprobado nila ang trabaho ko. Pambawi na hindi mainit sa isang kasal, ngumiti si Sofia. Gusto ko to. Pinalakas ni Thomas ang hawak ko sa kamay. Kahit ano ang piliin mo, kasama mo ako. Siguraduhin mo lang na tama ang dahilan mo, hindi lang para buksan ulit ang mga lumang sugat. Sa sumunod na linggo, pinag-isipang mabuti kung ano ang ibig sabihin ng pagdalo. Hindi ko nakita ang pamilya ko ng isang dekada. Naitayo ko ang buhay ko nang wala sila, gumaling nang wala sila, nagtagumpay nang wala sila. Kailangan ko ba ngayon ang pagkilala nila? Ano kaya ang mangyayari kapag nakita ko sila? Bumalik ba ako? Sa huli, nanaig ang pagkamausisa. Nag-RSVP ako, hindi sa formal na imbitasyon na hindi ko naman natanggap, kundi kay Uncle David na nangakong itatago ang pagdalo ko. Pinili ko ang damit na elegante pero komportable, kulay malalim na esmeralda na bagay sa bagong ayos ko ng katawan, imbes na itago ito. Pinili ko rin ang regalo sa kasal na may espesyal na kahulugan, isang magandang framed na litrato ng dalawang magkapatid na babae na kuha ko sa Central Park na magkapareho ang mukha at tunay na masaya habang magkadikit sila. At inihanda ko ang sarili ko emosyonal para sa kahit anong mangyari. Baka dumating sila kahit ano pa man ang reaksyon nila. Hindi na ako babalik bilang anak na itinakwil na naghahanap ng approval, kundi bilang isang babaeng kumpiyansa sa sarili niyang halaga. Tugma ang pangalan ng Lakeside Resort. Malawak itong lugar ng mga magagarang gusali na nakatayo sa tabi ng isang malinis na lawa sa hilagang bahagi ng New York. Habang umaakyat ang taxi ko sa mahabang driveway, napansin ko ang mga maayos na taniman, isang makinang na boathouse, at ang puting tolda ng kasal na tinatayo sa damuhan. Ang lahat ay sumisigaw. Mahilig sa mamahaling bagay at maingat sa pagpili. Eksakto kung ano ang aasahan ko sa event na naimpluwensyahan ng mga magulang ko. Nag-check-in ako sa kwarto ko, kahit hindi ko alam kung hanggang kailan ako titira, nag-book ako ng 2 gabi. Ang suite ay elegante, pero simple lang, may tanawin ng tubig at malambot na neutral na dekorasyon na parang bulong ng yaman, hindi sigaw. Ginugol ko ang 1 oras sa paghahanda, naglagay lang ng konting makeup, at inayos ang buhok na maluwag ang mga kulot bago isuot ang emerald na damit ko at huminga ng malalim habang tinitingnan ang paligid. Hindi ka dito para sa kanilang pag-apruba, paalala ko sa sarili ko. Nandito ka para maging saksi, para maintindihan at baka para tapusin ang isang kabanata. Naka-schedule ang kasal ng 4:00 ng hapon at may salusalo pagkatapos. Dumating ako sa lugar ng seremonya ng 3:30. Sinadya kong tamang oras ang pagpasok para makaiwas sa receiving line. Mula sa isang tagong lugar sa likod ng mga bisita, pinanood ko ang nangyayari sa harap ko. Unang pamilyar na mukha na nakita ko ay ang tatay ko. 10 taon ang lumipas at halata ang tanda sa kanya. Ang dati niyang perpektong pinalutong buhok ang buhok niya ngayon talaga namang kulay pilak. Ang mukha niya puno ng linya kahit sa tingin ko ay regular naman siyang nagpapagamot. Mukha pa rin siyang kagalang-galang, pero may higpit sa paligid ng mga mata niya na parang nagpapakita ng stress o hindi pagkakasiya. Sa tabi niya, ang nanay ko ay parang larawan ng kagandahang hindi kumukupas. Ang mukha niya ay nakakagulat na makinis pa rin. Para sa isang babae na nasa 60s na,
Ang katawan niya ay maayos pa rin, siguro dahil sa mahigpit niyang dieta at ehersisyo. Magkasama silang nakatayo, tinatanggap ang mga bisita, perpektong larawan ng mga magulang na proud, pero may kakaiba sa mga ngiti nila. Parang pinipilit lang kaysa totoo. Tiningnan ko ang tao para kay Olivia, pero hindi ko siya agad nakita. Malamang nasa isang kwarto siya para sa paghahanda ng bride. Sa halip, nakilala ko ang mga pinsan, tito, tita, pamilya, kaibigan, lahat ay maayos na nakaayos, bahagi ng mundong iniwan ko na. Yung iba may magagandang alaala ako, yung iba naman ay kasama sa paniniwala ng pamilya namin na base sa itsura ang halaga ng tao. Wala sa kanila ang parang nakilala ako, yung pangit na duckling na hindi naging magandang swan, kundi naging isang babaeng komportable na sa sarili niya. Mga balahibo. Si Tito David ang nakapansin sa akin na unang humiwalay sa usapan para lumapit na may mainit ng ngiti. Sa edad na 62, mukha siyang mas natural ang pagtanda kumpara sa tatay ko. Ang mukha niya ay may bakas ng mga taon ng gawain sa labas at totoong tawa. "Dena," sabi niya nang mahina habang niyayakap ako. "Ang ganda mo." Hindi dahil sa panlabas na bagay, kundi dahil mukhang masaya ka. Ang mga salita niya ay nagdulot ng hindi inaasahang luha sa mga mata ko. Salamat sa pagsabi nito at sa pagiging yung taong hindi kailanman nakalimot na may umiiral akong ganito. Mahigpit niya akong niyakap, kamay. Sinubukan nilang burahin ka sa mga litrato ng pamilya, pero hindi nila kailanman mabubura ang katotohanan ng pamilya. Tinanong ka ni Olivia, alam mo yon? Hindi diretsyo, pero halata namang iniisip niya. Nagulat ako doon. Hindi siya kailanman nagpakita ng interes, malakas ang takot, sagot niya ng palihim. Malapit na magsimula ang seremonya. Handa ka na ba? Tumango ako. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado kung may handang harapin ang pamilyang tinanggihan ka pagkatapos ng 10 taon ng katahimikan. Umupo kami sa likod habang nagsisimula nang umupo ang mga bisita. Mga upuan. Ang lugar ay talagang maganda. May lawa na nagsilbing napakagandang likuran sa bulaklak na arko kung saan ipapalitan ang mga panata. Lahat ay puti at ginto, eleganteng mga pagpipilian na mas tradisyonal kaysa personal na pagpapahayag. Lumakad ang tatay ko sa tabi ng aming hanay nang hindi ako napapansin. Nakatuon siya sa kanyang papel bilang ama ng nobya. Sumunod naman ang nanay ko, ilang sandali lang ang nakalipas, kasama ang isang batang usher, suot ang kanyang champagne na damit na kitang-kita, na designer, at swak na swak sa kanyang maayos na pangangatawan. Isang tao. Mabilis siyang tumingin sa amin, pero hindi niya ako napansin, para akong isa lang sa mga bisita sa kasal na dinadaan niya lang ang tingin. Nagsimula na ang tugtugin ng string quartet na tumutugtog ng mga klasikong kanta. Ang mga groomsmen at bridesmaids ay pumasok ng magkapares, kasunod ang best man. At naroon siya, si Jack Weston, ang groom, nakatayo ng matangkad at kumpiyansa sa altar. Guwapo siya sa totoo lang, may mabait na mga mata at ngiting halatang kinakabahan pero totoo. Sinubukan kong isipin siya na pinapanood ang aking photography exhibition, nagtataka kung ano ang nakuha niya dito. Biglang nagbago ang tugtugin at lahat ng atensyon ay napunta sa likod ng daanan. Napigil ang hininga ko nang lumabas si Olivia na nakayakap sa braso ng tatay namin. Ang ganda niya. Hindi maikakaila yon, pero iba sa alaala ko. Parang may pagkakaiba ang mga mukha niya, mas kitang-kita. Medyo mas maliit ang ilong, mas puno ang mga labi. Nakilala ko ang mga bahagyang palatandaan ng mga pagpapabuti na madaling inalok ng tatay namin sa akin. Tinanggap ba niya ito ng kusang loob o ipinakita lang ba na parang kailangang-kailangan ito at hindi pagpipilian? Kahit may mga pagbabago, nang ngumiti siya, nakita ko pa rin yung munting kapatid na dati kong tinatahi ng buhok. Yung batang babae na dati ay nagbahagi ng mga sikreto sa akin bago naging hadlang ang hitsura namin. May isang bagay sa puso ko na sumakit para sa relasyon
na nawala na sa amin. Para sa mga babaeng, pwede sana naming naging sa isa't isa kung ibang pamilya kami. Maikli at tradisyonal lang ang seremonya. Nagpalitan ng mga pangako, nagbigay ng singsing, at naghalikan. Hindi lang sina Olivia at Jack ang pinanood ko, pati na rin ang reaksyon ng mga magulang ko. Sila ay nagningning sa saya. Pero ako, napansin ko na palaging nakatingin si Mama sa mga tao. Tinitingnan kung paano tinatanggap ng mga bisita ang okasyon. Kahit sa panahon ng saya, ang itsura pa rin ang pinakamahalaga. Habang ang bagong kasal ay naglalakad palayo sa aisle, palihim akong lumabas ng upuan ko at nilisan ng lugar papunta sa reception area. Gusto kong makahanap ng magandang pwesto. Ang cocktail hour ay gaganapin sa terrace na tanaw ang lawa para makapaghalo-halo ang mga bisita habang nagpa-picture yung mga kasal. Dito ko planong ipakita na nandito ako. Tinanggap ko ang isang baso ng champagne mula sa dumaraang waiter at humanap ng tahimik na sulok para manood. Masigla ang usapan ng mga bisita, puro papuri sa seremonya, sa ganda ng bride at sa magandang tanawin. Madalas kong marinig ang pangalan ng nanay ko, laging sinasabing perfect ang pagkakaayos niya ng event o ang ganda niya kahit may edad na. Mga 20 minuto ang lumipas, nakita ko si Jack na papasok sa terrace, nag-iisa at pansamantalang hiwalay sa grupo ng kasal. Ito na ang pagkakataon ko. Huminga ako ng malalim, nilapitan ko siya habang may hawak na baso ng champagne. Congrats, sabi ko na may tunay ng ngiti. Ang ganda ng seremonya. Napangiti siya, naging bukas at pala kaibigan ng itsura. Salamat. Pasensya na, nagkakilala na ba tayo? Marami kasing bisita mula sa side ni Olivia. Wala pa akong pagkakataong makilala kayo. Hindi pa nga tayo opisyal na nagkakilala, sagot ko. Pero sa tingin ko, pamilyar ka siguro sa trabaho ko. Isang photography exhibit tungkol sa tunay na ganda. Namulat ang mga mata niya sa pagkilala. Oo, yung exhibit na yan. Binago nito ang paraan ko ng pagharap sa buong business model ko. Ang pagiging totoo sa mga larawang yon ay parang revolusyonaryo. Teka, ikaw yung photographer na yan, Dena. Unti-unti siyang napahinto nang ma-recognize ang apelyidong Dena. Ngumiti ako habang umiinom ng kaunting champagne. Mukhang nabubuo mo na yung mga piraso. Kilala mo si Olivia? Tanong niya, na halatang naguguluhan. Tumingin ako diretso sa kanya, bumibilis ang tibok ng puso ko, pero matatag ang boses. Higit pa sa akala mo. Bago siya makasagot, may gulo sa malapit sa pintuan. Napansin namin. Pumasok si Olivia, pinalitan na niya ang gown niya sa seremonya ng isang damit para sa reception. Tinitingnan niya ang mga tao, siguro hinahanap yung bagong asawa niya. Nang makita niya kami, nawala ang ngiti niya. Halo-halo ang reaksyon niya, gulat, pagkilala, at may iba pa na hindi ko ma-explain na pumalit sa mukha niya. Sa sandaling yon, habang papalapit siya ng mabilis, alam ko na anuman ang mangyari, babaguhin nito ng tuluyan yung maingat na kwento na ginawa ng pamilya ko habang wala ako. Jack Olivia. Tinawag niya ang boses niya na mas mataas kaysa sa normal habang nagmamadaling lumapit sa amin. Nakita kong nakilala mo ang isa sa aming mga bisita. Hindi niya inalis ang tingin sa mukha ko habang lumalapit siya. Halos magulo ang mga emosyon sa kanyang mukha. Pagkilala, gulat, takot, at parang hiya. Eksakto siyang ganito ang inaasahan ko. Parang tao na haharap sa multong tinulungan niyang paalisin. Ngumiti si Jack na waring walang pakialam sa tensyon. Oo, at ang ganda talaga. Siya yung photographer na sinasabi ko sa'yo, yung isa. Naapektuhan ang paraan ko ng pagtingin sa pagiging totoo sa negosyo dahil sa exhibit niya. Hindi ko alam na kamag-anak mo pala siya. Bahagyang pumuti ang mukha ni Olivia. Kamag-anak? Oo, sagot ko ng kalmado kahit mabilis ang tibok ng puso ko. Ako ang kapatid ni Olivia. Nagbago ang ekspresyon ni Jack mula sa tuwa patungong kalituhan. Kapatid? Sabi ni Olivia. Nag-iisa daw siya sa pamilya. Tumigil ang oras sa pagitan namin, mabigat sa 10 taon ng katahimikan at lihim. Palihim na tumitingin si Olivia sa amin ni Jack, hawak ng mahigpit ang kanyang perpektong manicured na mga kamay,
Hawak ko ng mahigpit ang baso ng champagne na parang matutuklap na takot akong mabasag. Maaari kong ipaliwanag, sabi niya. Pero naputol siya nang marinig namin ang boses ng nanay ko na sumingit sa eksena. Olivia, mahal, kailangan ka ng photographer kasama si Jack para sa sunset photos sa tabi ng lawa. Natigilan ng nanay ko nang makita ako, ang kanyang perpektong ngiti biglang naglaho. Anong ginagawa mo dito? Lumapit ang tatay ko sa tabi niya, ang mukha niya naging seryoso nang makilala ako. Ito ay isang pribadong okasyon, sabi niya, mababa, pero matalim ang tono. Hindi ka iniimbitahan. Palipat-lipat ng tingin si Jack sa aming dalawa. Nalilito na, naging nag-aalala. Ano ba nangyayari, Richard Victoria? Siya tong photographer na sinasabi ko sa'yo, yung mga gawa niya tungkol sa tunay na ganda, ang dami kong hinahangaan. Siya rin pala yung kapatid kong si Olivia, sabi niya, nang tahimik, sa wakas nakahanap ng lakas ng loob magsalita. Yung hindi ko kailanman sinabi sa'yo, ang katahimikan na sumunod ay sobrang tindi. Napansin ng mga bisita sa paligid ang tensyon, humina ang usapan habang nakatingin sila sa maliit naming grupo. Si tatay, na palaging conscious sa itsura, pinilit ngumiti ng mahigpit. Siguro dapat nating ipagpatuloy ito. Mag-usap tayo sa mas pribadong lugar, sabi niya. Pero halatang hindi ito suhestyon, kundi utos. Ilang minuto lang, napunta kami sa isang maliit na kwarto malapit sa pangunahing lobby. Nakatingin si Jack sa bintana, halatang nag-aalala habang pinapanood ang bagong asawa niyang naglalakad-lakad ng kinakabahan. Magkasama ang mga magulang ko, parang laging magkakampi, habang ako'y nakatayo malapit sa pinto, hindi talaga kabilang sa bilog na binuo nila. Sabi mo sa akin na ikaw ang nag-iisang anak, sabi ni Jack kay Olivia, maingat pero matatag ang tono ng boses niya. Sa loob ng 3 taon, sa pamamagitan ng lahat ng usapan natin tungkol sa pamilya, pagkikita mo sa mga magulang mo ng paulit-ulit, pagpaplano ng kasal na ito, hindi mo kailanman nabanggit na may kapatid ka na babae. Tiningnan ni Olivia ang mga magulang namin bago sumagot. Isang habit na matagal na niyang ginagawa para humingi ng pahintulot bago magsalita. Komplikado yan, Jack. Hindi naman, sagot niya. Pinili kong tulungan siya. Umalis ako sa bahay 10 taon na ang nakalipas. O mas tama siguro, pinatalsik ako dahil ayaw kong baguhin ang itsura ko para pumasa sa pamantayan ng kagandahan ng pamilya namin. Konti lang ang sinabi ng nanay ko. Tunog ng pag-ayaw. Sobrang pasimple lang yan sa totoong nangyari. Ganun ba? Nilabanan ko ang mga taong tinago kong galit. At sa wakas, nahanap ko ang boses ko. Binigyan kami ni tatay ng ultimatum pagkatapos ng graduation ko sa high school. Ayusin ko ang itsura ko sa pamamagitan ng plastic surgery o aalis. Nang pinili ko ang pagtanggap sa sarili kaysa pagwasak sa sarili, sinabi ni tatay na hindi na ako anak niya. Napangitim ang mukha ni Jack nang lumingon siya kay tatay. Totoo ba to? Tumayo ng tuwid si tatay na perfect na ang tindig. Hindi ninyo maintindihan ang aming dynamics ng pamilya. Si Dena ay rebelde, hindi nagpapasalamat sa mga oportunidad na binigay namin sa kanya. Oportunidad, inuulit ko. Ang ibig mong sabihin ay ang oportunidad na pabayaan na siruhin ng surgeon ang ilong ko at baguhin ito? Ang oportunidad na magpaliposuction? Ang oportunidad na maging ibang tao para lang mahalin mo ako? Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo. Sabi ng nanay ko, may tinig na parang nagpapatira pa na kilala ko ng mabuti. Sa mundo na to, mahalaga ang itsura. Sinusubukan lang namin, tutulungan kitang magtagumpay. Nagtagumpay na ako, sagot ko ng kalmado. May matagumpay akong karera sa trabahong mahal ko. May mga totoong kaibigan akong pinahahalagahan ako kung sino talaga ako, hindi kung paano ako tignan. Naitayo ko ang buhay ko sa pagiging totoo, hindi sa mga panlabas na itsura. Tumalikod si Jack kay Olivia na hindi pangkaraniwang tahimik. At ikaw, alam mo ba tungkol sa ultimatum na ito? Pumayag ka ba doon? Napuno ng luha ang mga mata ni Olivia. 16 pa lang ako noon, Jack. Natakot at nalito ako. Lagi si Dena ang matalino,
ang matatag. Nang umalis siya, huminto siya saglit, nahihirapan akong magpahayag. Sabi ko sa sarili ko, siya ang pumili na iwan kami. Mas madali yon kaysa aminin na pinilit siya ng mga magulang ko na umalis kasi kung ganon, kailangang questionin ko lahat ng tungkol sa pamilya namin. At mas madali yon kaysa aminin na pinanood mo lang yung nangyari, dagdag ko ng mahina. Napanganga siya parang natapakan siya. Oo, bulong niya. Mas madali pa yon. Dinura ni Jack ang kanyang kamay sa buhok, nagulo ang maingat na pagkakaayos nito. Kaya, niloko mo ako. Sa buong relasyon namin, nagkunwari kang wala kang kapatid na babae. Bakit? Nahihiya akong ipaliwanag. Naihiya ka sa paraan ng pagtrato ng pamilya mo sa kanya. Hindi ko alam paano sasabihin sa'yo, sabi ni Olivia. Habang tumatagal, lalo lang itong naging mahirap. Tapos naalala ko na sinabi mo na humahanga ka sa photographer na kayang hulihin ang tunay na ganda. Nakita ko yung pangalan niya sa isa sa mga artikulo mo at na-realize ko na si Dena yon, kaya nagpanik ako. Lumapit ang tatay ko, halatang sinusubukang kontrolin ulit ang sitwasyon. Anak ni Jack, may kanya-kanyang problema ang bawat pamilya. Hindi ito yung tamang panahon o lugar para ilabas yan. Kayo ni Olivia ay kakakwento pa lang ng inyong mga panata. Naghihintay na ang mga bisita. Nakaredy na ang photographer para sa mga kuha ng paglubog ng araw. Tumingin si Jack sa kanya na may bagong tingin sa mata. Sa buong respeto, Richard, ngayon ko lang nalaman na sinungaling pala ang asawa ko tungkol sa isang mahalagang bagay, na ang pamilyang akala ko ay papasukan ko ay kaya nilang iwanan ang sariling anak dahil lang hindi pumasa sa kanilang mga pamantayan sa itsura. Sa tingin ko, dapat muna tayong huminto sa selebrasyon. Napabuntong hininga ang nanay ko. Ito nga, kaya nga ayaw naming isali si Dena. Palagi siyang mahirap kausapin, palaging nagpapasiklab ng gulo. Ang pagiging di patas ng paratang na to pagkatapos ng 10 taon na katahimikan ay parang suntok sa dibdib ko. Wala talaga akong naging bahagi sa buhay niyo sa loob ng 10 taon. Pinili niyo yon, hindi ako. Anong gulo ba ang nagawa ko? Ikaw ang gumagawa ng gulo ngayon, ang sabi niya ng may pag-ayaw. Sa pag-iral ko, hinarap ko kayo sa pamamagitan ng pagtangging mawala lang ako. Lumingon si Jack sa akin, seryoso ang mukha. Bakit ka pa dumating ngayon pagkatapos ng lahat ng panahon? Pagkatapos ng paraan ng pagtrato nila sa'yo? Ganun nga. Makatwirang tanong, isa rin yan na paulit-ulit kong tinanong sa sarili ko habang naglalakbay papunta dito. Bahagi ay dahil sa curiosity, aminado ako, bahagi para makasara ng isang chapter, at bahagi din dahil sa naisip kong panahon na para makita ng pamilya ko na hindi ako nadurog ng pagtanggi nila sa akin, na nakagawa ako ng magandang bagay mula sa kanilang pagtanggi. Lumapit si Olivia sa akin, huminto lang bago ako abutin. Sinubukan kitang tawagan minsan, mga 3 taon na ang nakalipas. Yung number na meron ako, disconnected na. Nagpalit ako ng number pagkatapos ng college, sagot ko. Palagi namang alam ni Uncle David kung paano ako kontakin. Sigurado siya. Sinasabi ko nga sana tinanong mo muna ako bago mo ibinahagi iyan. Parang nakabitin sa hangin ang ibig sabihin na hindi naman talaga siya nagsikap na hanapin ako. Malalim ang hininga ni Jack. Kailangan kong mag-isip at kailangan nating kausapin ang ating mga bisita. Hindi ko kayang magkunwaring ayos lang lahat nang ngayon ko lang nalaman na tinatago ng bagong asawa ko na may kapatid siya at pinalayas pa raw ng mga magulang niya ang kapatid niya dahil tumanggi itong magpa-cosmetic surgery. Tumingin siya sa bawat isa sa amin ng paisa-isa. Kailangang maintindihan ko kung sino ba talaga ang pinakasalan ko at kung anong klaseng pamilya ang kinabibilangan ko ngayon. Tumayo ng may pagkagalit ang tatay ko. Sobrang drama mo. Matagal na yan. Hindi, mahina akong sabi. Ito ang kasalukuyan. Ito ang pagkatao mo palagi. Mga taong mas pinapahalagahan ang itsura kaysa laman, imahe kaysa realidad, estado sa lipunan kaysa katapatan sa pamilya. Hindi patas yan, sabi ng nanay ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang hindi patas ay pagsasabing ang isang dalagang teenager
ay may halaga lang kung magpapakumpuni siya ng itsura. Ang hindi patas ay pagtanggal ng anak sa mga litrato ng pamilya kasi hindi siya swak sa gusto mong itsura. Ang hindi patas ay tahimik ka lang habang tinatanggihan ng asawa mo ang anak mo. Naging tahimik ang kwarto. Ramdam na ramdam namin lahat ang bigat ng katotohanang nailabas na. Lumapit si Jack sa pinto. Mukhang napagdesisyonan na niya. Kakausapin ko yung best man ko at yung event coordinator. Kailangan nating konting ipagpaliban yung reception. Sa tingin ko, mas mabuti kung magpahinga muna tayo para makabawi ng lakas. Huminto siya saglit, tumingin kay Olivia ng diretso. At pagkatapos, kailangan talaga nating mag-usap tungkol sa klase ng kasal at klase ng buhay na gusto nating pasukin. Magtulungan tayong buuin. Nang umalis siya, kami apat ay nanatiling orihinal na pamilya. Pero ngayon ay tuluyang nagbago, pinilit harapin ang mga sirang bahagi na bawat isa sa amin ay may ambag. Nang lumabas kami sa silid na yon, parang nakatigil ang reception. Nagpangkat-pangkat ang mga bisita, bulong-bulong sa likod ng mga kamay at baso ng cocktail. Mahinang tumutugtog ang string quartet sa background pero walang tao sa dance floor. Ang perpektong kasal na inayos ng nanay ko ay unti-unting nasisira at para sa isang beses, ang itsura lang ang mahalaga. Hindi na ito mapanatili. Nakatayo si Jack malapit sa head table, nakikipag-usap sa kanyang best man at sa wedding coordinator na mukhang kinakabahan. Nang makita niya kami, itinaas niya ang likod at lumapit sa mikropono. Mga ginang at ginoo, panimula niya ng may matatag na boses kahit na ang sitwasyon ay ganito. Pasensya na po sa pagkaantala. May family situation po kaming kailangang asikasuhin. Pakituloy lang po sa pag-enjoy sa masasarap na pagkain at inumin at magpapatuloy na po kami sa formal na mga gawain sa reception agad-agad. Tumindi ang mga bulungan habang sinusubukan ng mga bisita na alamin ang nangyayari. Alam mo yung nangyayari? Mabilis na naglakad si Mama sa gitna ng tao, naayos yung gulo kahit naka-designer heels pa, nagbigay ng mga malalabong paliwanag tungkol sa mga maliliit na problema sa logistics. Diretso naman si Papa sa bar habang si Olivia ay parang natigilan, yung make-up niya na maingat na nilagay, ginalaw ng mga luha na mabilis niyang sinubukang ayusin. Nasa tabi ko ulit si Tito David, yung presensya niya na matatag ang naging aliw sa gitna ng gulo. Hindi ba ito yung reunion na inaasahan mo? Tanong niya ng mahinahon. Sa totoo lang, yung emosyonal na gulo ang eksaktong inaasahan ko, sagot ko. Hindi ko naman intensyon na guluhin ang buong kasal, pero dinilaan niya ang balikat ko. Minsan, kailangang magulo ng konti para gumaling. Ang tanong, ano na ngayon? Ang nangyari pagkatapos ay hindi inaasahan. Bumalik si Jack sa mikropono pagkatapos makipag-usap kay Olivia, na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya, mahigpit ang kamay na hawak niya. Salamat sa inyong lahat sa pagtitiis, simula ni Jack. Puno ng sorpresa ang araw na ito. May mga masaya, may mga hamon din. Kakabunyag lang namin ni Olivia tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya at ang mga pundasyong gusto naming pagtibayin sa aming kasal. Tumingin siya kay Olivia na bahagyang tumango bago kinuha ang mikropono. Nanginig ang boses niya pero tumibay habang nagsasalita. Marami sa inyo ang kilala ako bilang nag-iisang anak. Hindi iyon totoo. May kapatid akong babae, si Dena. Itinuro niya kung saan ako nakatayo kasama si Tito David. Dahil sa mga pangyayaring pampamilya na hindi ko ikinatutuwa, hindi kami nagkakaintindihan ng 10 taon. Hindi inaasahan ang presensya niya dito ngayon, pero mahalaga ito. Bago namin ipagdiwang ang aming bagong pamilya, kailangan muna naming aminin ni Jack ang katotohanan tungkol sa akin. Yung dati nang umiiral. Biglang huminga ng sabay-sabay ang lahat sa kwarto nang nakatingin silang lahat sa akin. Pakiramdam ko'y nakalantad ako, parang nasa spotlight na hindi matitiis ng dati kong mahiyain at insecure na pagkabata. Pero hindi na ako yung batang iyon. Sabi ni Dina Olivia, sasama ka ba sa amin? Habang papunta ako sa harap ng kwarto, nadaanan ko ang mga magulang ko. Namumula ang mukha ng tatay ko dahil sa galit o kahihiyan o baka pareho. Mukha namang nasasaktan ang nanay ko, parang natupad ang pinakamasamang bangungot niya
nang mapahiya sa harap ng marami. Nang maganap sa harap ng mga piling bisita niya. Nang marating ko sina Olivia at Jack, may ginawa ang kapatid ko na talagang ikinagulat ko. Niakap niya ako ng mahigpit, para bang takot akong mawala ulit. Pasensya na talaga, bulong niya sa tenga ko. Doon ako naging duwag. Lumapit si Jack, kinausap ang mga nalilito nilang mga bisita. Ang pamilya dapat tungkol sa pagmamahal, pagtanggap at katotohanan. Ngayon, pinipili namin yung mga pagpapahalagang yan. Sana maintindihan ninyo habang naglalaan kami ng oras para muling magkaayos at maghilom. Mga lumang sugat bago magpatuloy sa aming selebrasyon. Dahil sa anunsyong iyon, pansamantalang huminto ang formal na pagtanggap. May ilang bisita na halatang hindi komportable sa biglaang emosyon kaya magalang na umalis. Ang iba naman, lalo na ang pamilya at mga kaibigan ni Jack, ay nanatili na may mga ekspresyong nagpapakita ng respeto sa mahirap na desisyong ginawa ng magkasintahan. Ako, si Olivia at si Jack ay lumipat sa isang tahimik na sulok ng terrace na sinamahan sandali lang ni Uncle David. Kitang-kita na malayo ang distansya ng mga magulang ko. Ang nanay ko ngayon, nakikipagkwentuhan pa rin nang masinsinan sa ilang mga paalis na bisita ang tatay ko sa bar. Dapat sinabi ko sa'yo tungkol kay Dana, sabi ni Olivia kay Jack, mahina ang boses. Nahihiya ako. Hindi dahil sa kanya, dagdag niya agad habang tinitingnan ako. Sa sarili ko, sa pamilya natin, sa kung gaano kadali kong tinanggap ang nangyari. Kasi ibig sabihin ay nanatili akong paborito. Bakit hindi ka kailanman kumontak? Tinanong ko yung tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Kahit na mga adulto na kayo at independent na. Iikot-ikot niya ng nerbiyos ang singsing niya sa kasal. Sa una, naniwala ako sa sinabi ni na mama at papa. Sinabi nilang, pinili mong umalis, na sobra ka lang mag-react at mahirap ka pakisamahan. Nang nagsimula akong questionin ang bersyon nila ng mga pangyayari, ilang taon na ang lumipas. Sinubukan ko minsan, tulad ng sinabi ko, pero nang hindi kita madaling marating, sinabi ko sa sarili ko na huli na, siguro galit ka na sa akin kahit paano. Hindi kita kailanman kinamumuhian, totoo yan, nasaktan lang ako, nadismaya. Pero 16 ka pa lang nung umalis ako, bata ka pa rin talaga. Tiningnan ni Jack ng malalim ang aming usapan. Ang mga pamilya, komplikado, obserbahan niya. Pero ang mga kasinungalingan, lason sa kahit ano. Relasyon, pati na ang kasal. Kailangan kong malaman na ito na ang huling sikreto, Olivia. Tumango siya, mga luha na malayang pumapatak ngayon. Islang iyon. Pangako ko, wala nang pagpapanggap, wala nang perpektong itsura. Habang nagsasalita kami, napansin kong papalapit na si tatay, kontrolado na ang ekspresyon, diplomatikong mukha. Sumunod naman si nanay ng ayaw niya. Tapos na itong palabas na ito, sabi niya ng mahina, iniingat ang mga bisita sa paligid. Naiparating mo na ang punto mo, Dana. Siguro ngayon, pwede na nating ayusin ang natitira sa kasal na ito. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking minsang naging ama ko. Nang tumingin ako sa kanya ng mabuti, hindi ko nakita ang nakakatakot na imahe ng aking kabataan, kundi isang matandang lalaki na pilit kumakapit sa mga ilusyon ng kontrol at pagiging perpekto. Nakakalungkot pero nakakapagpalaya ang pagkaalam na iyon. Hindi ito palabas, sagot ko ng kalmado. Ito ang realidad na sumisilip sa likod ng maingat mong ginawang imahe na pinanatili mo ng matagal na panahon. Nagkakaugnay muli ang inyong mga anak kahit na sinubukan mong burahin ang isa sa amin. Lumapit si nanay, mababa at may pagka-urgente ang tinig. Alam mo ba kung paano... Ano to? Kalahati ng mga bisita umalis na. Siguro iniisip ng mga Weston na sira-sira tayo. Sira-sira talaga tayo, biglang sabi ni Olivia na ikinagulat namin lahat. Mapa, sira-sira tayo. Matagal na tayong nagpapanggap na hindi, pero tingnan nyo tayo. Tingnan nyo ang ginawa natin kay Dana. Tingnan nyo ang muntik na nangyari sa kasal ko bago pa man nagsimula. Lahat dahil mas mahalaga daw ang itsura kaysa katotohanan. Bahagyang nabiyak ang mukha ng tatay ko. May halong totoong pagkalito na lumabas. Binigyan namin kayo ng lahat. Kayong dalawa. Pinakamagandang oportunidad, yung pinakamagandang benepisyo. Paano ka naman naging ingrate? Binigyan mo kami ng pagmamahal na may kondisyon.
Naayos ko yon. Tinuruan mo kami na ang halaga namin ay nasa hitsura, hindi kung sino talaga kami. Hindi yan ang lahat. Hindi yan sapat. Nilinis ni Jack ang kanyang lalamunan. Richard, Victoria, nirerespeto ko kayo bilang mga magulang ng asawa ko, pero kailangan ninyong maintindihan ng malinaw. Bumagsak ang loob ko kay Olivia dahil sa likod ng maayos na anyo na ginawa ninyo, nakita ko ang isang tunay na tao na nahihirapang lumabas. Gusto kong bumuo ng buhay kasama ang taong yon. Hindi dahil sa isang ilusyon at kasama sa buhay na iyon ang kapatid niyang babae kung papayag si Dena. Tumingin siya sa akin. Humanga ako sa trabaho mo bago ko pa man nalaman kung sino ka. Ang katotohanan at pagiging totoo sa mga kuha mo ang nagpakita sa akin kung ano ang kulang sa negosyo ko at sa buhay ko. Ikinararangal kong makilala ang artistang nasa likod ng ganoong pananaw. Ang mga salita niya na sobrang di inaasahan at tapat ay nagpatulo ng luha sa mga mata ko. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa kasal, nakaramdam ako ng pag-asa na baka may magandang mangyari mula sa pagtatalo na ito. Kiniklop ko ang kamay ni Olivia. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi para kalimutan ang nakaraan, pero siguro para gumawa ng bago. Tinitingnan ko siya na may pag-asa sa mukha. Nakita ko yung maliit na kapatid na dati kong kasama sa mga sikreto bago kami napalayo dahil sa itsura at inaasahan ng mga magulang namin. Gusto ko yan. Sagot ko ng tapat. Nagkatinginan ang mga magulang ko, nakitang-kitang na pag-iwanan at napalaban. Inaayos ng tatay ko ang kurbata niya, isang ugali niyang nerbiyos mula pagkabata ko. Aba, mukhang may mga desisyong ginawa na nang wala kami. Gaya ng dati, si Dena ang nakakapag-manage. Di ito tungkol sa pagpapakita lang, sabi ni Tito David na nagsalita na para sa unang beses. Ito ay tungkol sa pag-amin na sa loob ng 10 taon ay mali ang nangyari. Richard, Victoria, ang mga anak niyo, binibigyan kayo ng pagkakataon para magbagong buhay. Sa tingin ko, dapat niyong isipin ito ng mabuti. Habang lumulubog ang araw sa ibabaw ng lawa na nagpapalabong ng gintong liwanag sa gulugulong lugar ng kasal, may isang photographer na hindi ako ang kumuha ng larawan na magiging simbolo ng araw na ito. Magkatabi kami ni Olivia, hindi perpekto. Pero totoo, habang nakatayo si Jack sa likod ng kanyang bagong asawa, handang sumuporta. Sa likuran, medyo malabo pero kitang-kita, naroon ang mga magulang ko, may halong kalituhan, galit, at marahil, siguro, unang simoy ng pagkilala na may mali pala sa kanilang mga paniniwala. Bumalik naman ang formal na pagtanggap, pero medyo tahimik at iba na ang dating. Marami na ang umalis pero yung mga natira, nakita ko yung isang bihira at mahalagang totoong koneksyon ng tao na sumira sa mga taong taon na nilang pinangangalagaan na itsura lang. Nang papalapit na ang pagtatapos ng gabi, nakita ulit ako ni Olivia. Nandito ka ba bukas? Pwede ba tayong mag-usap pa? Oo, pangako ko. Hindi na ako mawawala ulit. Isang linggo pagkatapos nun, nagkita kami ni Olivia sa isang tahimik na kapehan, nasa gitna ng New York City at ng suburb kung saan siya nakatira kasama si Jack. Pinagpaliban nila ang kanilang honeymoon, pinili nila na simulan ang kanilang kasal sa pag-aayos ng mga sirang bahagi sa pamilya ni Olivia. Si Jack at nasa couples therapy kami, ang sabi niya habang ginugulo-gulo ang kape niya na parang walang pakialam. Hindi kasi may problema kami, gusto lang namin magsimula ng maayos para bukas ang komunikasyon mula simula. Mukhang healthy yan, sabi ko. Kamusta naman sina mama at papa sa therapy nyo? Bahagyang napangisi siya. Mga ganun lang, asahan mo na. Sabi ni papa, para lang yung therapy sa mahihina. Si mama naman, nag-aalala kung ano ang iisipin ng mga kaibigan niya. Pero kahit papaano, nakikipag-usap sila sa akin at yun ay malaking bagay. Nag-usap kami ng matagal nung araw na yon. Nagkwentuhan kami tungkol sa nakalipas na 10 taon ng buhay namin. Nalaman ko na natapos ni Olivia ang kolehiyo with a business degree, pero hindi siya talaga passionate sa trabaho niya. Sumailalim siya sa 3 cosmetic procedures dahil sa suggestion ng mga magulang namin
bago niya nakilala si Jack, na ironically, na in love sa pinaka-natural niyang mga katangian. Pero nung nandoon ako, napapalibutan ng mga larawan na nagpapakita ng tunay na koneksyon, kasama ulit ang kapatid ko sa tabi ko, pati na ang mga magulang ko na unti-unting tinatanggap at tinitingnan ako ng buong puso, naintindihan ko na minsan, ang pinakamasakit na mga pagkabasag ang nagdadala ng pinakamalalim na pag-unlad, espasyo para sa mas matibay na paglago. Nang gabing iyon, kami ni Olivia ay kumuha ng aming unang selfie pagkatapos ng mahigit isang dekada, walang filter at hindi perpekto. Pinadala namin ito sa aming mga magulang na may simpleng mensahe. Ganito ang tunay na kagandahan. Naranasan mo na bang pumili sa pagitan ng pagiging tinatanggap at pagiging totoo sa sarili, sa pagitan ng inaasahan ng pamilya at ng sariling katotohanan? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento sa comments sa ibaba, at kung ang paglalakbay na ito ng pagpapagaling at muling pagtuklas sa pamilya ay nakaantig sa'yo, paki-like, subscribe, at i-share naman. May kilala akong kailangang marinig na ang halaga nila ay hindi nasusukat sa kanilang itsura. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. At tandaan, ang pinakamagandang bagay na pwede mong maging ay ang totoo at walang kapantay na ikaw mismo. Musika.